Repeat Movie Recap. Muli na naman akong nandito para sa panibagong video, at ang pelikulang tampok natin ngayon ay mula sa taong 2018 na may pinamagatang Glorious. Maraming salamat nga po pala sa mga sumuporta, dahil dyan wala nang dahilan para patagalin ko pa ang intro mga idol, kaya umpisahan na natin. Sa simula pa lang ng pelikula ay tila mainit na ang tagpo sa dalawang bida ng ating kwento, at ang pangalan nga ng babae ay ipapakilala sa atin bilang si Glory. Samantala sa kanyang tabi ay hindi mo akalain na ito ay ang kanyang kasintahan, na kung tutuusin ay kasing edad lang nito ang bunsong anak ng ating bidang babae, na sa pagkakataon na ito ay kakatapos lang nila na maglaro ng lato-lato. Ngunit bago yan, ibalik muna natin ang kwento kung paano nga ba nagkakilala ang dalawang ito mga idol, at kung paano nga sila magsimulang umibig sa isa't isa. Isang umaga ang ating bidang si Glory ay nakaramdam ng init mula sa kanyang katawan, at kinakailangan na niya talaga itong mailabas sa pamamagitan ng kanyang kaunting imahinasyon, at mahiwagang kamay. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay papunta sa tugatog ng kaligayahan, ay bigla naman pumasok ang kanyang bunsong anak na babae na pinangalanang Mia. Mabilis na umayos ng upo si Glory, at inakala naman ng kanyang anak na napaaga ang pagdadasal ng kanyang ina. Pagkatapos ang eksena ay naputol, at ipapakita sa ating ang isang araw bago makilala ni Glory ang lalaking nagpatibok ng kanyang puson, ay este puso pala, pero bago iyon ay ito nga si Mike na kanyang asawa, na nakabuntis nga ng mas bata kaya naman ang kanilang pagsasama ay tumabang, ngunit kahit ganoon ay napunta pa rin si Mike kay Glory minsan sa isang buwan, para sa kanilang mga anak. Sa utos ng kanyang asawang makapal ang mukha, ay nagpunta si Glory sa isang mall upang ihanap si Mike ng lampshade. At kahit nagkaroon sila ng pagtatalo ay sinunod siya ni Glory dahil kahit papaano ay nagbibigay ng sustento itong si Mike para sa kanilang mga panggastos. Ngunit dahil nga dito ay makikilala niya itong ating bidang lalaki, na batang-bata para kay Glory, at siya nga si Nico, ang muling bubuhay sa mga natutulog niyang ugat sa katawan, at ito nga si Nico ay isang sales clerk dito sa isang mall, na kasalukuyan naman siya ang nag-a-assist kay Glory sa mga oras na ito. Magaling siyang mag-asikaso sa mga customer. At dito nga ay madali niyang nahanapan si Glory ng kanyang hinahanap na mahaba at matabang lampshade, ngunit wika ng babae, ay ipapa-reserve niya na lang muna ito at ang kanyang asawa ang dadaan dito para bilhin, samantala kinuha naman ni Nico ang kanyang cellphone number kung sakali, at binigay naman ito ni Glory nang walang halong mali siya. Nang gabing iyon ay agad na tumawag si Nico sa binigay ni Glory na numero sa kanya, at eksakto naman na si Glory ang nakasagot nito, ngunit hindi niya akalain na tatawagan siya ng binata, na sa mga oras na iyon ay kasalukuyang kasama niya ang kanyang mga anak. Halos ilang araw din ang lumipas ay patuloy si Nico sa pagtitext sa numero ni Glory. Dito malalaman na type pala nitong binata ang ating bidang babae, na sa una ay hindi niya ito pinapansin. Ngunit hindi din nagtagal ay parang nagkaroon na rin itong si Glory ng interes na mag-reply ng isang beses, subalit ang isang beses ay naulit, hanggang sa naging ito ay madalas at tuluyan nang nahulog itong si Glory sa mga pambobola ni Nico sa kanya. Kaya naman, mukhang nabuhayan itong lalaki ng dugo, hanggang isang araw naglakas loob siyang yayain si Glory na muli silang magkitang dalawa, na tila pumalakpak naman ang mga mata niya, nang pumayag itong si Glory sa gustong mangyari ng ating binatang bida. Isang gabi, nagtagpo ang dalawa sa isang kainan at doon nga sa pangalawang pagkakataon nilang magkita ay ibang-iba na ang tingin dito ng babae kay Nico, dahil napansin niyang mas gwapo pala ito pag hindi ito nakauniforme. Natuwa naman ang binata sa narinig at hindi naman ito nagpahuli sa mga pambobola kay Glory. Sa kabilang banda, hindi maiiwasan ang mga taong mapanghusga sa paligid na mapansin ang malaking pagitan sa agwat ng kanilang mga edad, na hindi naman sadyang narinig ito ni Glory mula sa banyo na kanilang pinagkakainan, na pinag-uusapan nga silang dalawa ni Nico, kaya naman agad niyang niyaya ang lalaki na umalis at magpunta na lang sa ibang lugar. Ngayon dito na nga magsisimula ang lahat, sakay ng motorsiklo ni Nico ay dinala niya itong si Glory sa kanyang tinutuluyan, kasabay sa pagkalat ng makapal na hamog, ay dito nga sa malamig na gabi ng kanilang bayan, ay niyaya niya itong pumasok sa loob ng kanyang bahay, na agad naman walang alinlangan itong babae na pumayag sa kanyang kagustuhan. Una, naupo muna ang dalawa at tila parang may dumaan na anghel sa nakakabinging katahimikan, hanggang itong lalaki ay sinimulan na ang kanyang the moves kay Glory na sa unang gabi pa lang nilang nag-date, ay nangyari na nga ang dapat mangyari sa pagitan ng dalawang bida ng ating kwento, at sa huli ay dito na nga magsisimula ang kanilang komplikadong relasyon. Lumipas ang mga araw, si Glory ay madalas na magpaalam sa kanyang anak na may pupuntahan lang daw itong prayer meeting, ito naman ang naging dahilan upang maiwanan mag-isa dito sa kanilang bahay si Mia, kaya naman bantay sa lakay din ang kanyang BF sa mga ganitong pagkakataon. Sa sumunod na eksena ay makikitang hindi pala sa prayer meeting nagpunta itong si Glory, kundi dito pala siya nagtungo sa tinutuluyan ni Nico, at mukhang ibang prayer meeting nga ang gagawin ng dalawa,
Samantala habang magkasama naman si Mia at ng kanyang BF sa bahay ay naistorbo sila ng isang tawag sa telepono. Nasa kabilang linya nga ang kaibigan ng kanyang mommy at hinahanap si Glory, ngunit wika ni Mia ay nasa prayer meeting nga ito, subalit sinabi ng kanyang kausap na imposible daw iyon dahil ilang linggo na silang hindi pumupunta ng simbahan, at doon napag-alaman ni Mia na may ibang pinupuntahan nga ang kanyang mommy. Mabilis na lumipas ang oras at maagang dumating si Glory sa bahay. Doon nga naabutan niya ang kanyang anak na kakatapos lamang sa pagsasagawa ng ritual kasama ang kanyang BF at hindi nga ito nagustuhan ni Glory kaya naman mabilis niyang pinagbihis ang kanyang anak at pinalayas ang lalaki sa kanilang pamamahay. Matapos niyang mapagalitan ang anak niyang babae, kinabukasan ng gabi sa kanilang hapunan ay pinagtapat ni Glory sa kanyang mga anak na siya ngayon ay nasa isang relasyon at ang kanyang kasintahan ay mas bata, higit pa dito ay binabalak na nilang magsamang dalawa. Hindi naman makapaniwala dito si Mia kaya siya tumayo at umalis sa lamesa, samantala ay suportado naman si Glory ng kanyang anak na lalaki, wika ni Glory na magpupunta-punta pa rin naman siya dito sa kanilang bahay tuwing weekend. Nang maglaon, nagsama na nga si Glory at Nico sa iisang bubong, tila naman bagong mag-asawa ang dalawa at kung titingnan sila ay kulang na lang ay ikasal silang dalawa, sa sobrang tamis ng kanilang unang mga araw at linggo ng kanilang mga pagsasama, kasabay naman ito ay tila umayon din kay Nico ang panahon, nang magsimula din ang mga magagandang nangyari sa kanyang buhay, isa na dito ang ma-promote siya bilang supervisor sa kanyang trabaho. Isang hapon habang naglilinis itong si Glory sa kanilang bahay, ay napatingin siya sa salamin, at dito ay nagsimula siyang sumayaw mag-isa sa saliw ng kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman, tila ba parang may kakaibang magaganap sa mga susunod na tagpo, habang doon sa kabilang bahagi ng kanilang bahay, ay di naman lingid sa kaalaman ni Glory na nakatingin na pala si Nico na nakangiti at handang sumunggab sa kanya anumang oras mula ngayon. At doon din nung hapon na iyon ay bago sila maghapunan ay nauna na muna ang panghimagas ng dalawa, at hindi ko na nga sasabihin sa inyo mga idol ang bawat detalye ng nangyari, dahil alam nyo na naman siguro na nagkwentuhan lang naman silang dalawa. Samantala, lahat nga ng bagay ay may hangganan, dahil sa kabila ng kanilang halos perpektong pagsasama ay isang balita ang gugulat kay Nico. Ito ay ang nalalapit na pagsasara ng store ng kanyang amo, kung saan ay pansamantala din muna si Nico na mahihinto sa kanyang pinapasukang trabaho. Kaya naman, nagpa siya ang dalawa na bumisita muna sa bahay ng pamilya ni Nico upang makapagbakasyon, nang sa ganon ay mapakilala din niya si Glory sa kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Naging maayos naman ang pamilya ng lalaki sa pagtanggap nila kay Glory, hanggang sa sumapit na nga ang gabi at sila ay nagkaroon ng isang masayang hapunan, habang ang lahat ay sarap na sarap sa nakahaing pinikpikang manok. Itong si Nico ay mukhang ibang hapunan yata ang gusto at makikitang gumagapang nga ang kanyang mga kamay na parang may sariling buhay. Dito ay hindi ito nagustuhan ni Glory kaya naman agad siyang nagpaalam para umalis, hanggang tuluyan na nga siyang nagalit sa ating bidang lalaki, at sa oras ng pagtulog ay hindi na nga rin siya nakascore dito sa babae. Kinabukasan, nagpa siya nang umalis ang dalawa, ngunit sa buzz ay tila masama pa rin ang timpla ni Glory, na nahalata naman ito ni Nico. Kaya naman agad siyang humingi ng tawad sa kanyang kasintahan sa naging asal niya nung gabi, tinanggap naman ni Glory ang paghingi ng tawad ng lalaki, batid niya ang pagiging mapusok nito, marahil ay hindi lang ito sanay sa ginagawa sa kanya ni Nico sa harap ng ibang tao. Subalit mamaya-maya lang ay hindi pa sila nakakarating sa kanilang dapat na babaan ay pumara na itong babae, at iniwan niyang mag-isa itong kanyang kasintahan. Lumipas ang isang gabi na hindi umuwi si Glory sa bahay nila ni Nico, marahil ay nagpalipas nga ito ng sama ng loob, at dito ay makikitang agad siyang pinuntahan ni Nico at nagsusumamo sa babae kung bakit hindi ito umuwi sa kanila. Dito sinabi ni Glory ang totoong problema na sa kabila ng lahat, ay nahihiya pala siya kay Nico dahil hindi niya na ito kayang bigyan ng anak sa kanyang edad. Nang marinig ito ng lalaki, ay wika niya na sa simula pa lang ay alam na niya ang posibilidad sa mga ganoong bagay, dagdag niya pa na mahal niya si Glory, kahit hindi na sila biyayaan pa ng anak, at doon nga nung gabi na iyon ay nagkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa ang magkasintahan, at hindi nagtagal ay nauwi na naman ang eksena sa isang mainit na tagpo ng dalawa. Mabilis na lumipas ang mga araw, at si Mia na anak ni Glory ay tuluyan ng nabuntis ng kasintahan nito, nagpaalam sila ng maayos kay Glory upang magsama na nga sila sa iisang bahay, habang nandoon naman si Nico at napagkamalan pa ng tatay ng lalaki na kapatid ni Mia sa mga oras na iyon. Isang umaga, umuwi itong si Glory galing sa kasal ng kanyang anak na babae, hindi nga nakasama itong si Nico dahil nandoon si Mike na ama ni Mia. Samantala na pag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanilang mga plano sa buhay, wika ni Nico na balak niyang muling bumalik sa kanyang probinsya at isama na doon si Glory upang doon na sila manirahan dalawa. Isa itong malaking desisyon para kay Glory, kaya naman ipinaalam niya muna ito sa kanyang anak na panganay, at doon nga ay hindi naman tutol dito ang kanyang anak, kaya naman ang eksena ay lumipat,
at ang panibagong buhay ni Glory at Nico ay muling mag-uumpisa sa tahimik nilang buhay sa probinsya. Sa mga una nilang pagsasama dito ay naging masaya ang dalawang magkasintahan. Higit sa lahat ang pamilya ng lalaki ay malapit sa isa't isa, samahan pa ng magandang pamumuhay, tahimik at malayo sa gulo, magandang lugar, magandang tanawin, tila ba ang lahat ay tumatakbo ng maayos, hanggang isang araw, mapapansin ni Glory ang madalas na pag-iinom ni Nico. At habang kinakausap siya ng babae tungkol dito, isang kapamilya ni Nico ang lumapit sa kanila upang sabihin na may naghahanap nga daw dito kay Glory na isang lalaki. Dito nga makikitang ito pala ang panganay na anak niya at binisita niya itong si Glory upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Nang maggabi sa kanilang hapunan, napag-alaman nga ng lola ni Nico ang naganap na pagbisita ng anak ni Glory na labis nilang kinagulat, sapagkat hindi nila alam na may anak na pala itong si Glory na hindi rin binanggit ni Nico sa kanila. Dito ay labis na kinadismaya ito ng matanda, at dahil dito ay hindi niya gusto si Glory para sa kanyang apo, lalo't nalaman niya ang agwat sa kanilang mga edad. Kinabukasan, hindi lingid sa lalaki, na kinausap ng matanda itong si Glory ng masinsinan, batid ng matanda ang pagmamahala ng dalawa, ngunit wika niya sa babae na hangad niya para kay Nico na magkaroon ito ng sariling anak at magtaguyod ng sariling pamilya, na sa tingin niya ay hindi na ito kayang gawin ni Glory para kay Nico, kaya ang kanyang pakiusap ay layuan na niya si Nico kung talagang mahal niya ito. Tumakbo si Glory habang umiiyak, mula naman sa malayo ay hinabol siya ni Nico, batid na niya ang nangyari na kinausap ito ng kanyang lola. Wika ng babae na gusto na niyang umalis dito sa lugar, wika naman ni Nico na hindi sila pupunta kahit saan, dahil nandito nga ang kanyang pamilya at kailangan nilang harapin dalawa ang sinasabi sa kanila ng mga tao sa paligid, at ang kanyang lola ay higit na mahalaga dahil ito nga ang pinakamatanda sa kanilang angkan. Tila naman tumigas kay Glory ang mga sinabi ni Nico sa kanya, na lumalabas na mas importante pa dito ang mga salita ng kanyang lola kesa sa kanilang relasyon, na sa huli ay kailangan na nilang magdesisyon sa magkasalungat na direksyon sa kanilang mga paniniwala, hanggang si Glory ay nagpasyang umalis nang hindi kasama si Nico. Lumipas ang mga araw at buwan, at ang dalawa ay nabuhay ng malayo sa isa't isa at sila nga ngayon ay may kanya-kanya ng dahilan upang ipagpatuloy ang buhay, at sa huling eksena, ay ipapakita na naging masaya sila sa kanilang mga napiling desisyon sa buhay, hindi man sila ang tinadhanang magsama, ay nagkaroon naman sila minsan ng isang pangyayari sa kanilang mga buhay na maging masaya sa piling ng isa't isa, at dito ko na nga tatapusin ang aking recap mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo at muli pa sana tayong magkasama-sama sa aking mga susunod pang mga video. Maraming salamat po at palagi po sana kayong mag-iingat.